Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak patungkol sa nangyaring development po dyan sa may Middle East at sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitaan, pagdaos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin naging matagumpay. Para sa kabuuang detalye, darito ang ulat ni Raquel Bayan. Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin niya ng mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulong Marcos, inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030. Kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon. As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia mula sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa binigyang din ni Pangulong Marcos ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at sa cyberspace. The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaprioridad ng mga hakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga mag-aaral sa ASEAN at Russia. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining. Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism, and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 2 dosenang Pinoy na napiit sa Siberia dahil sa immigration issues. Para sa kabuuang balita, nag-uulat si Alvin Baltazar. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa kapihan with media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting
ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development ibinabana sa Blue Alert ang status ng Disaster Response Command Center kaugnay sa nangyaring lindol sa Mindanao. Para sa kabuuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa. Mula sa Red Alert ay ibinabana sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba ng alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Bagamat ibinabana ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5, Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 tauhan nila ang tutungo sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. These are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpo-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao Region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance. Doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation. Ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa kamakailang lindol sa Mindanao, isang mambabatas sa mababang kapulungan muling itinutulak ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience. Mula Kamara de Representantes, nag-uulat si Melanie Valdos Reyes. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill No. 9897 para sa sentralisadong hakbang
para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan diin ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legaspi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalamidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naibalik na ng Department of Transportation o DOTR ang limitadong biyahe ng pasahero at kargamento sa Macar Port sa General Santos City. Kasunod ito ng pagsusuri sa mga sira o posibleng damage ng pantalan bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ang pagbabalik ng limitadong operasyon ay sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga naapektuhan ng lindol. Batay sa assessment ng Philippine Ports Authority, matibay at ligtas pa rin gamitin ang rail-mounted gantry subalit limitado pa rin ang operasyon ng pantalan dahil may pinsala pa na kailangang ayusin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agency sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residente labis na naapektuhan ng nagdaang lindol, partikular ang mga residenteng napinsala ang mga tahanan. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente. Mayroon ng inahanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses. Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin ng mataas na kapulungan ang impeachment trial na sisimulan sa Hulyo 6. Tapos na ang Senate Flicks. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-uusapan pa ng Senate Majority Bloc kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senador Ping Lacson na may napag-uusapan na si Senador Chis Escudero ang ihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayaw niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer, maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer. Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside. Senate President Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President Sherwin Gatchalian sinabing saklaw ng 90-day suspension si Senator Jinggoy Estrada sa pagiging center judge nito sa impeachment trial. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspensyon ang lahat ng responsibilidad dito bilang mamabatas kung saan kabilang nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan Second Division ng 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa flood control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lamang nila ay ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa isa sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Powa na mayroong 2 articles of impeachment na maraming mga dokumento kaya naman maaari pa niyang umabot sila hanggang Martes. As far as the defense is concerned, wife naman po kami sa nangyari. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, 4 yung article. May isang article po na tapos na, no, yung marking. Pero the 3 articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong 2 article na marami talagang mga dokumentos. Si Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, iginiit ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na hindi dapat nakasalalay sa advance payment ang pagtugon ng mga doktor at ospital sa mga pasyenteng nasa emergency case. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, malinaw na ipinagbabawal ito ng Anti-Hospital Deposit Law na nag-uutos sa mga ospital na agad magbigay ng lunas sa mga pasyente sa oras ng kagipitan. Ang pahayag ng PHAPI ay kasunod ng mainit na diskusyon sa Senado ukol sa pagtanggap ng pasyente kahit walang agarang pambayad. Matatandaang nagkasagutan pa sina Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros hinggil sa nasabing issue para lamang mapalakas pa ang batas ukol sa mga pasyente at health facilities. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source. Makasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. So wala, hindi namin alam. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan, di ba? Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa. Hindi mo siya alam, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, managing at arresting to implement warrant of arrest. Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Logical na magkaroon ng arrest warrant si Senador Bongo mula sa International Criminal Court o ICC buhat sa pagiging co-perpetrator sa confirmed charges na nakahain sa International Tribunal. Ito ang pahayag ng ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres matapos sabihin ni Congressman Paulo Duterte na may warrant of arrest na umano ang nasabing korte laban sa mambabatas at iba pang sangkot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Andres, sinabi nito na bagaman inaasahan ang warrant of arrest, wala namang makapagsasabi kung na-issue na ito lalo't selyado ang nasabing dokumento. Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies. Samantala, ipiniliwanag din ni Andres kung bakit selyado ang nasabing dokumento. Bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre hindi matunugan nung subject of an arrest warrant. Kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas.
ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itatatag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Attorney's Office o LAO para bigyan ng libreng legal assistance ang indigent workers na may problema sa management. Layo nitong palakasin ang labor justice mechanisms kabilang ang pagbuo ng National Academy for Labor Justice upang mapaigting ang kakayahan ng labor arbitrators. Papalit at gagampanan nito ang mga tungkulin at responsibilidad ng Public Assistance and Complaints Unit na aalalay sa indigent at qualified workers. Samantala, pinag-aaralan din ng DOLE ang pakikipagtulungan sa academic institutions kabilang ang pamantasan ng lungsod ng Maynila para makasali ang 4th year law students sa isang supervised internship program. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kontrolado na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang African Swine Fever o ASF cases sa Nueva Vizcaya. Ayon sa BAI, isolated lamang ang mga kaso at agad namang nakontrol. Wala ring nakitang pagkalat ng naturang sakit sa ibang bahagi ng lugar. Tiniyak ng BAI na patuloy na babantayan ang sitwasyon at ipatutupad ang kaukulang aksyon para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hinimok din ang mga magsasaka na iulat ang suspected cases at sundin ang farm biosecurity protocols. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lubos ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Leni Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Leni na hindi lamang ang mga Naga o mga taga-Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabiyayaan sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Ang pahayag ni Naga City Mayor Leni Robredo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinaliwanag ni Maritime Industry Authority o Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos kung paano napasama ang kanilang ahensya sa European Union's Critical Maritime Routes Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni De Los Santos ang naging ambag ng Marina sa pagbibigay perspektiba ng Pilipinas sa maritime activity sa Indo-Pacific region. Binigyan din ito ang mahalagang layunin ng nasabing aktibidad para sa sektor ng maritima. Itong Fourth Steering Committee na sinasabi po natin ng EO Crimario, actually that's a policy making board. That's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union
para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So, ang mga unang nag-a-attend po dito basically are mga Coast Guards, mga Navies. Pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng flag state administration. So when we say flag state administration, ito yung mga seafarers. Nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping. Kaya po tayo naimbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang una, o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships. Marina spokesperson Director Louis De Los Santos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, nandito na, Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kaligtasan ng mga bentang karne sa Pangasinan, sinisiguro ng National Meat Inspection Service Region 1 sa pamamagitan ng regular na market monitoring. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Cayabyab mula Radyo Pilipinas, Dagupan. Tutuloy ang manggagawa ng market monitoring activities sa SARA Enforcement Team na National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 dyan nanduruman balit ang syudad ng Luyaga, Pangasinan bilang kabyangan na tuloy-tuloy ang kampanya para food safety tan istrikton pangipapaaksab na saray tuntunan at inspeksyon na karne. Gatman na abitlan operasyon at yan na siguro ya saray karne tan saray produktong karne ya ilalako at saray tindaan at untutumbok at saray nilat ya food safety standards tan meat inspection regulations na gobyerno. Laga na inspeksyon, nanangangan na saray personnel na NMIS so kalidad, kalinisan tan susto na panagasikaso at saray produkton karne piya na siguro ya ligtas iyan kanan ya totoo. Kabyangan mat at panagbantay at saya pang-verify at saray nakaukulan na dokumento tan sertifikasyon ya mamanaknak ya saray produkton ilalako at linmabas at suston proseso na inspeksyon. Unong ad NMIS sa regularya panagbantay at tindaan at importante, piyan napansan siya so atagoya kalidad na sarayan produkto tan naprotektaan iray totoo. Tuloy-tuloy mat ya papasasagan na ahensya iray negosyante managlako na karne tan saray sumasaliw ya mi koopera at pangisulong na ligtas tan de kalidad ya supply na karne at tindaan jad panumpal at saray gangan tan regulasyon. Malalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sara. Samantala, balita naman sa Mountain Province. Mga benepisyaryong magsasaka mula sa 16 na barangay sa Bontoc Mountain Province nakatanggap ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program Cash Assistance mula sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Para sa kabuang balita, narito si Arlene Fagian ng Radyo Pilipinas, Bontoc. Naiwaras iti cash assistance iti sidong iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program idinamingsan nga aldaw Hunyo 17, 2026 sa Bontoc Municipal Auditorium anak ka benepisyaran dagiti kwalipikado a mannalon. Nagtulong dagiti mannalon manipod iti 10 ket 6 a barangays iti Bontoc Mountain Province iti nasa nga lugar tapno awaten da iti tulong iti gobyerno gapu iti umad-adu a gastos iti production kanda dumapay a karit nga mga apektar iti sektor iti agrikultura. In patong palpay iti Department of Agriculture Cordillera Administrative Region iti koordinasyon da iti Bontoc Local Government Unit babaen iti Office of the Municipal Agriculturist iti payout nga iti naipaay at tulong pinansyal kadakwada katig 2,325 pesos iti tunggal kwalipikado a benepisyaryo a nakarehistro iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. Manipod iti Radyo Pilipinas sa Bontoc, Arlene Fagian para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Arlene. Samantala mula Bontoc, tungo naman tayo sa Kalinga. Provincial Government ng Kalinga at Department of Education lumagda ng Supplemental Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng school infrastructure projects sa lalawigan sa ilalim ng 2026 Basic Education Facilities Program. Ang balitang niya nihatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
Manamnama ang mapapaspas iti panakpasaya at education facilities ti Kalinga, kalpasan na nagpinirma iti provincial government ken Department of Education iti Supplemental Memorandum of Agreement wenno MOA sigon ti PLGU Kalinga. Iti katulagan ket may panggap iti implementasyon ti school infrastructure projects iti sidong ti 2026 Basic Education Facilities Program wenno BAFP. Karaman dito iti construction, replacement, rehabilitasyon, repair ken improvement iti priority educational facilities dagiti nabigbig a pagadalan. Iti nasa UA supplemental MOA ket mayan natop iti immuna a katulagan a napirmaan iti January 2026 anang palubos kadagiti LGUs ang mangidaulo iti pannakaarami ti school infrastructure projects a napundoan manipot iti General Appropriations Act wenno GAA 2026. Kinuna ni Governor James Tuba ang makatulong ti partnership ang mangipaay kadagiti gad-adal iti nataltalged ken makayayo nga learning spaces bayat ang mapapaspas iti pannakaipaay dagiti kasapulan unay a pasilidad ti pagadalan. May palagip ang may sa ti Kalinga kadagiti probinsya nga agnumar iti 50 million pesos a pondo manipod ti 2026 BAFP wenno classroom building program. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatno para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Department of Health, Center for Health Development Region 4A, Batangas Provincial Health Office at City Health Office nakaisa sa ika-11 Batangan Pride March sa lungsod. Ang kabuang ulat hatid ni Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Nakiisa ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon, Batangas Provincial Health Office at Batangas City Health Office sa ika-11 Batangan Pride March na ginanap sa Dream Zone Capital Compound sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month ayon sa opisyal na pahayag ng DOH CHD4A. Daan-daang miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang lumahok sa makulay na parada kung saan iwinigayway nila ang mga bandila at ipinahayag ang kanilang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, paggalang at mas inklusibong lipunan. Kasabay ng selebrasyon, naghatid ang kagawaran at mga katuwang nitong organisasyon ng libreng serbisyong pangkalusugan kabilang ang HIV screening, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pamamahagi ng contraceptives upang higit na mapalawak ang access sa health services para sa komunidad. Taon-taong isinasagawa ang Batangan Pride March tuwing Hunyo bilang pagkilala sa karapatan at kontribusyon ng LGBTQIA+ community at para isulong ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa bawat isa anuman ang kasarian, identidad o ekspresyon ng bawat isa. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Joshua mula Batangas. Lipat naman tayo sa Palawan. Philippine Coconut Authority pinalakas ang ika-5 taon ng CFIDP sa Palawan para sa mga coconut cooperative sa lalawigan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye. Ag-umpisa rin ang Cooperative Development Authority sa pagpapaimplementar yang ika-5 dagoni ang Coconut Farmers Industry Development Plan sa Astoria, Palawan ng Hunyo 15 hasta 9. Ang atender ang 5 kaasosasyon yang mga magdiniyog alin sa Dumaran, Puerto Princesa, Naros Sofronio Española, Igbatarasa sa isang seminar para sa pagbuo ng mga kooperatiba ang unang adlaw. Ag-katiner da training sa Internal Control Development ang 30 ka mga kooperatiba impisa Hunyo 16 hasta 18 para mapabaskag ang pagmamaneho sa organisasyon. May katayuan ang mga pagkatiner kinalaman nga diya nga anang kakayanan ang mga lokal nga magasaka sa pagninegosyo gamit ang mga produktong alin sa niyog. Ang pakigisara ang iba'y mga ahensya ang gobyerno sa CDA para masiguro ang dayon-dayon nga pag-asenso ang mga pamayanan ig ang buong industriya ang niyog. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Jillian. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Halos 200 bata na may espesyal na pangangailangan nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Calbayog. Ada sa 194 nga kabataan nga may special needs nga edad 0 kutob 10 anyos ang nakakarawat tag 5,000 pesos nga cash assistance tikang sa gobyerno lokal san Calbayog. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi san pag-facilitate san Persons with Disability Affairs Office PIDAW como parte san padayon nga suporta sa lokal nga gobyerno sa mga bata nga may special needs ug erang mga pamilya. Lain pa san bulig pinansyal ginpasabot liwat nga pwede mag-avail san pipera nga mga medical check-up services ang mga benepisyaryo sa City Health Office. Samtang ginaad man liwat ang panukala nga pagporma san Medical Social Pension Program para sa mga bata nga may special needs para magkamayada sila san padayon ug malalauman nga suporta sa era mga panginahanglan medikal ug sa pan-adlaw-adlaw. Katuyuanan sang programa nga makabulig sa pagpagaan san garastuson san mga pamilya ug labaw pa nga mapahilawig ang serbisyo pansosyedad para sa sektor san mga persons with disabilities sa Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlunsod ng Bislig nagsagawa ng earthquake drill para sa kahandaan sa sakuna. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Nagpahigayon og earthquake drill ang City Government of Bislig sa City Hall compound sa poblasyon kagahapon June 18, 2026 isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpaligon sa disaster preparedness ug kaluwasan sa mga empleyado. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Florencio Sigaray, ang kalihukan nagtumong sa pagdugang sa kahibalo, kaandam ug kapasidad sa pagtubag sa emerhensya sa mga kawani sa gobyerno kung adunay mahitabo nga linog. Aktibong miapil ang mga empleyado pinaagi sa pagpraktis sa hustong dock cover and hold kapamaagi og organisadong pagbakwit ngadto sa mga gitakdang luwas nga lugar. Gipasiugda usab sa drill ang kamahinungdanon sa koordinasyon, kahanduraw sa emerhensya ug paspas nga pagtubag aron masiguro nga andam ang matag kawani sa pagpanalipod sa ilahang kaugalingon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Tandag, kawing naman tayo sa Sulu. Site validation para sa Farm to Market Road Project isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Sulu sa bayan ng Luok. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Giawi sin Agrarian Reform Services sin Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Sulu at MAFAR. Iwan sin local government unit in lokal aminatup paaunan sin Farm to Market Road Project Barangay Kanmindo si Tuwig Puti hababaan sin Comprehensive Agrarian Reform Project at CARP. Mahal ka pagbisita ini habat matanto na abot inakyakanta tupungan sin upis ha marayaw pagpapanaw sin project. Lureng hay nagpaunday sa geotagging, iwan profiling ha mga mag-uuma, pakay in registry system for basic sectors in agriculture atau RSBSA. Mahalaga yung pagpalista ron hay niya so paya mag-qualify yung mga mag-uma ha program sin parinta. Teng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpatupad muli ng panibagong pagtaas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-igting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng Central Bank. Sa inilabas na pahayag nitong Huwebes, inaprobahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas kaya umaabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%.
Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Binibigyan diin ng Central Bank na kinakailangan ang sunod-sunod na hakbang upang mapigil ang pagbilis ng inflation at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, lalo na't nananatiling volatile ang pagdaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkaroon ng adjustment sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng agricultural commodities, sa unang bahagi ng Hunyo batayan sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, kabilang sa bumaba ang presyo ng well-milled rice na naitala sa 56 pesos and 66 centavos kada kilo mula 57 pesos and 88 centavos kada kilo noong ikalawang bahagi ng Mayo. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara noong Hunyo ng 2025 na nasa halos 49 na piso kada kilo. Samantala, bahagyang tumaas ang presyo ng dressed chicken na nasa 213 pesos and 43 centavos kada kilo mula sa mahigit 211 pesos kada kilo noong Mayo. Tumaas din ang presyo ng galunggong na umabot sa 239 pesos and 18 centavos kada kilo, mas mataas kumpara sa presyo nito noong Mayo at Hunyo noong nakarang taon. Kabilang naman sa mga gulay na nagmahal ang Baguio beans na nasa 141 pesos and 48 centavos kada kilo. Samantala, umakyat din ang average retail price ng mantika sa 197 pesos and 87 centavos kada litro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Tourism o DOT na umabot na sa 2.96 million ang turista na pumasok sa Pilipinas mula Enero 1 hanggang Hunyo 16, 6.16% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, Estados Unidos na ngayon ang nangungunang pinagmumulan ng mga bisita na may 591,569 na Amerikano mula Enero. Git ng kalihim, higit pa sa dami ng dumarating, mas mahalaga ang trabaho, pamumuhunan at oportunidad na naibibigay nito sa mga komunidad. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagambag ang turismo ng 8.1% sa Gross Domestic Product o GDP noong 2025 at nagbigay ng trabaho sa 7.71 million. Tinututukan ngayon ng DOT ang pagpapalakas ng connectivity kasama ang Department of Transportation o DOTR at mga airline upang palawakin at magbukas ng mga bagong ruta sa bansa. Layunin din ng ahensya na pataasin ang gastos ng mga turista para sa mas mahabang bakasyon, mas mataas na spending at mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga destinasyon. Naitala ng Pilipinas ang 6.48 million na turista noong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo matapos i-anunsyo ang paglagda ng paunang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ayon yan sa Department of Energy o DOE. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumalik ang presyo ng produktong petrolyo sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro.
Sa ngayon, ang presyo ng diesel sa National Capital Region o NCR ay nasa 74 pesos and 60 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos, habang ang unleaded na gasolina ay nasa 72 pesos and 10 centavos hanggang 93 pesos and 90 centavos. Bumagsak ang world oil prices nitong mga nakarang araw dahil sa pag-asang muling mabubuksan ang Strait of Hormuz para sa oil shipments. Sa kabila ng positibong balita, tiniyak ng DOE na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring upang maibalik ang presyo sa pre-crisis level na nasa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro. Tiniyak din niyang may mga contingency measure na nakahanda, kabilang ang pagbili ng karagdagang fuel ng Philippine National Oil Company bukod pa sa supply mula sa mga pribadong kumpanya. Patuloy rin ang pamamahagi ng 10 peso fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. As of June 10, mahigit 103 million pesos na ang naipamahagi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa higit 62,000 drivers sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 19 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 54 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 73 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 75 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 72 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 1 sentimo. Nasa 69 na piso at 40 sentimo ang euro, 42 piso at 85 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 13 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naghatid ng pinakamalaking sorpresa sa kanyang karera ang Filipina wildcard na si Alex Ayala matapos pabagsakin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa round of 16 ng WTA 500 Berlin Open nitong Huwebes. Matikas ang naging simula ni Ayala. Tinambakan ang dating Wimbledon champion sa unang set at umabante sa quarterfinals kung saan makakaharap niya si Elina Svitolina ng Ukraine. Mahigpit ang bakbakan sa opening set. Nagpasabog agad si Rybakina ng dalawang aces para sa 1-0 lead, pero agad bumawi si Ayala mula 0-30 gamit ang dalawang malinis na forehand winners para itabla ang laban.
Umabante si Rybakina sa 4-1 matapos magpakawala ang 6 na aces, ngunit hindi natinag ang Pinay. Nanatiling agresibo si Ayala, nag-adjust sa returns at unti-unting binura ang kalamangan hanggang maging 4-3. Sunod niyang tinabla ang set sa 4-all matapos magpakawala ng back-to-back aces. Muling lumamang si Rybakina 5-4 pero muling nakahabol si Ayala sa 5-all. Dito na bumaliktad ang momentum, binasag ni Ayala ang serve ng Kazakh star para 6-5 at sinelyuhan ang set 7-5. Hindi bumitaw ang Pinay sa second set, agad kumamada ng 5-3 lead habang sinasamantala ang higit 30 unforced errors ni Rybakina. Nakapag-hold pa ang world number 2 para gawing 5-4 pero matatag na sinerve out ni Ayala ang laban para sa makasaysayang panalo na 7-5 at 6-4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsimula na sa bagong yugto ng kanyang karera ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece sa ilalim ng bagong head coach na si Marcin Chepansky. Bahagi ito ng paghahanda ni Obiena para sa 2028 Los Angeles Olympics at magbibigay daan din para makapagsanay siya ng mas malapit sa world number 2 na si Emmanuel Corrales na magiging regular niyang katraining. Ayon kay Obiena, matagal na niyang hinahanap ang ganitong setup. Halos 10 araw muna siyang mag-stay sa Athens para subukan ang environment bago tuluyang mag-commit. Ang training facility ay nasa mismong venue ng 2004 Athens Olympics, kompleto sa 2 track, indoor area, gym at coaching team na kinabibilangan ng gym coach at sprints coach. Ang paglipat sa Greece ay nagtatapos sa 12 taong partnership ni Obiena at ng Italian-based coach na si Vitaly Petrov na malaki ang naging papel sa pag-angat ng Pinoy Olympian. Sa ilalim ni Petrov, naging Asian champion, world medalist, Olympic finalist at unang Asian na tumalon ng 6 meters si Obiena. Para kay Obiena, malinaw ang layunin ng paglipat. Ilagay ang sarili sa pinakamagandang posisyon para makasungkit ng Olympic medal. Pero sa ngayon, nakatutok muna siya sa Doha Diamond League sa Hunyo 19 kung saan sasabak din ang kanyang girlfriend, ang German triple jumper na si Caroline Joyaux. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinarangalan ng Ateneo de Davao University ang kanilang dating manlalaro na si Rene Bobet Baterbonia matapos iopisyal na ipangalan sa kanya ang Senior High School Playing Grounds ng paaralan. Sa pahayag na pirmado ni University President Father Karel San Juan at inilabas nitong Huwebes, inanunsyo ng universidad sa pamamagitan ng University Memorandum No. 2026-0052 ang pagpapalit pangalan ng court kung saan minsan naglaro at nagsanay si Baterbonia. Ito ang pagtupad ng pangako ng paaralan sa burol ni Rene ilang araw na ang nakalipas, isang paraan upang maging inspirasyon siya sa mga susunod na henerasyon ng mga basketballista. Ipinabatid ng Ateneo de Davao na noong June 14 sa burol ni Rene at nangako ang universidad sa kanyang pamilya na bibigyan nila ang karampatang parangal ang kanilang dating manlalaro. Tinupad na ito ng board sa pamamagitan ng pagbibigay ng permanenteng pagkilala kabilang ang pagretiro sa kanyang number 2 jersey. Matatandaang nasawi si Rene at teammate na si Divine Adili noong nakarang linggo matapos malunod sa kanilang training camp sa Dipakulaw, Aurora. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hindi maglalaro para sa Gilas Pilipinas si Calvin Oftana ng Token Text Tropang 5G sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Matapos ang mabigat na kampanya sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals, sinabi ni Oftana na kailangan niyang magpahinga upang sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang daliri sa paa at para makarecover mula sa calf injury na nakuha pa noong Game 4. Ayon sa TNT Swingman, aabot sa 2 buwan ang kanyang pahinga dahilan para hindi siya makasama sa national team. Dahil sa sunod-sunod na injuries ngayong conference, posibleng mamimiss din ni Oftana ang unang bahagi ng PBA 50 Governors Cup na magsisimula sa Hulyo Agis. Gate niya, kailangan niyang unahin ang pagiging 100% healthy para sa susunod na conference. Samantala, naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa huling 2 laro ng qualifiers, laban sa New Zealand sa Auckland sa Hulyo 3 at kontra Australia sa Perth sa Hulyo 6. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatibay ng Caloocan Batang Kangkalu ang kanilang liderato sa North Division matapos magpakawala ng matinding finishing kick para talunin ang Bataan Risers 100-81 sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season sa One Arena, Cainta, Rizal. Nang makadikit ang Bataan sa 80-86, agad sumagot si Jeff Manday sa pamamagitan ng isang tres na nagsimula ng 14-1 run para itulak ang Caloocan sa 13-1 record, mas lumayo sa reigning national champion Abra Solid North na may 10-1 record at San Juan na may 9-1 sa elimination round ng 28-team tournament. Pinangunahan ni Dom Escobar ang pag-aarangkada ng Batang Kangkalu matapos magtala ng 22 puntos, 12 rebounds, 3 steals at 3 assists at kinilala bilang best player of the game. Malaki rin ang ambag ni Manday na may 18 puntos, 8 rebounds, 6 na assists at 2 steals. Bumagsak naman sa 5-8 record ang Bataan na pinangunahan ni Hubert Cani na may 20 puntos, 4 na rebounds at 2 assists. Nagambag din sina Alfred Flores, Tutoy Ramirez at Chris Javier. Naitulak pa ng tres ni Flores ang Bataan sa 20-18 matapos ang first quarter, ngunit unti-unting kumawala ang Caloocan. Nagbuhos si Harvey Pagsanhan ng 5 puntos habang 2 free throws ni Robbie Darang ang nagpalobo sa kalamangan sa 46-35 pagpasok ng halftime. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, kanina banggit po natin yung interview po sana natin kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW, pero sa kasamang palad po ay meron daw pong meeting na kailangang sundin itong si Secretary Hans, kaya bigo po tayo makuha ang kanyang panig regarding po dun sa kukunin sana nating topic today. Pero subukan po natin sa mga susunod na araw na makuha po ulit si Secretary Hans Leo Kakdak. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kaya Ginoong Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Mass
Control na sila Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.